Pag-usapan natin itong isang kakamping na in-interview ng bilyonaryo na pinopoliticize daw talaga ng mga Duterte yung nangyayari sa bansa natin. Yeah, so panoorin natin. I think the Dutertes are politicizing it. It is an exercise in justice. It is an exercise in due process. And what the Dutertes are doing is dividing the So, people. di ba? Sinasabi niya, in-exercise tayo yung pagiging injustice at yung due process. Di ba? So, alam ko yung sinasabi nito, he is referring about sa war on drugs. Yung sinasabi ng AJK. Ito yung gusto kong isupalpan doon sa check war na to na hindi mo maintindihan kung Pilipino o ano. Unang-una, kung sinasabi mo walang due process, malinaw pa sa sikat ng araw na sinabi ni Duterte, kung durugista ka, magbago ka, 'di ba? Sumuko ka. 'Di ba? Sumuko ka dahil wag yung sirain yung mamamayan, yung kabataan. Hindi ba due process 'yun? 'Di ba? Isa yung proseso ng pagbibigay sa'yo ng due process na binibigyan ka ng laya na sumuko o sumurrender bilang isang addict. 'Di ba? Part yan ng due process. Pero di ko maintindihan sa taong to, bakit sinasabi na walang due process? 'Di ba? Doon pa lang sa sinasabi ni PRRD na sumuko kayo, no? Huwag yung sirain yung kabataan. 'Di ba? Kung addict ka at matino pa ang pag-iisip mo, susuko ka. 'Yun yung part ng due process. 'Di ba? So ito itakal pa natin pinagsasabi dito. And making it a political issue. This is a person that's been charged with crimes against humanity. We have seen it with our own eyes. People being shot on the street in broad daylight. Ito yung sinasabi niya, I have seen daw on eyes na people shot on the street in broad daylight. 'Di ba? So kasalanan ni Duterte 'yun? Kasalanan ni Duterte yun? Di ba? Yung mga kriminal ang gumagawa ng ganyan, papatayin ka kahit sa tirik ng araw kasi laganap yung krimen. So paano sinasabi mo na kasalanan ni Duterte yun? Napaka-bobo nitong taong to. Kaya nga naglungsad ng war on drugs kasi maraming krimen na ganun na nangyayari. Na mismong hinuhold up kahit tirik ang araw, hinuhold up, binabaril, pinapatay kahit tirik ang araw. Kaya kailangan supilin ni Duterte yung mga drug addict kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit merong mga krimen. Dahil sa impluwensya ng droga. So paano sinasabi niya na pinatay sa broad daylight? So kasalanan ni Duterte yun? Kung mga kriminal naman ang kadalasan gumagawa nun. Mga adik. So paano yung kasalanan ni Duterte yun? Ito talaga yung mga camping na to. Malayo talaga sa katotohanan yung mga pinagsasabi nito. Sinasabi nila na pinupoliticize ni PRD. Pero ano yung ginagawa nila? Di ba? So hindi nga siya sure kung sinong pumatay doon sa sinasabi niyang binaril na broad daylight. Kadalasan alam naman natin na yung mga nangyayaring ganun, kagagawa ng mga kriminal. Diba? Kaya nga kailangan maglungsad ng war on drugs para pigilan yung mga ganyang klaseng pangyayari. Yung kukuldapin ka sa tirik ng araw, babarilin ka sa tirik ng araw, kahit, di ba, makuha lang kung ano yung gusto sa'yo. Ganun na nangyayari noon. Kaya kailangan ni Duterte na maglungsad ng war on drugs. Di ko maintindihan sa taong to kung ano yung pinagsasabi nito. Tapos, sasabihin pa niya na pinopoliticize. Anong ginagawa niya? Remember seeing all these reports of men, women, children being shot in broad daylight. Hindi po yan ang hustisya at ang kapayapaan na hinahanap natin. Ako, nakakatakot yun. And people were not, parang they're saying mas tahimik ang Pilipinas because of fear. Regular citizens. Yun nga, pinaka-the best. Tahimik ang Pilipinas kasi may takot sa gobyerno. Anong gusto mo? Matakot ang tao sa mga kriminal? Hindi ko maintindihan yung ano nito. Talagang ito, bias na dilawan to eh. Di ba? Galit na galit siya sa mga namatay sa mga nangyari sa war on drugs. Pero tahimik siya doon sa 85,000 na krimen na nangyari doon sa panahon ng Pinoy. Na mas madami pa, ng ilang doble sa panahon ni PRRD. Can you imagine? 85,000 ang namamatay sa loob ng 6 na taon. Krimen yan ha. Based on police report yan. Merong datos yan. At karamihan pa doon is puro drug-related cases. 85,000. Pero hindi siya nagsasalita na binabaril, pinapatay yung ano. Talagang nakatuon lang siya sa mga Duterte. Isipin mo yung justice ng mga dilawan, merong sariling di ba? Kasi kung talagang nakita mo rin yung nangyayari kay PRD, makikita mo rin yung nangyari sa mga dilawan. Di ba? 85,000 sa loob ng 6 na taon. Can you imagine? Halos 1,400 namamatay sa isang buwan. 40 people ang namamatay sa isang araw. Karamihan pa doon drug-related. Kung ikaw presidente, wala ka bang gagawin? Sinasabi niya na takot daw yung mga tao kaya tahimik. Natural. Kasi may takot sa gobyerno. Kaya takot gumawa ng masama. Noong time ng panahon ni Pinoy, walang takot sa gobyerno ang mga kriminal kaya namamayagpag sila. Kaya isipin mo yung namatay, 85,000. Ganun kadaming namatay sa panahon ng mga kakamping. Pero tahimik sila noon. Di ba? Kasi sila nakaupo. Ganyan sila. Yung hustisya nila may tinitingnan at may kinikilingan.
O, di ba? O, panoorin pa natin to. that do nothing are afraid of being tagged in a drug war. They're not even drug addicts or even possible drug suspects, di ba? So what's happening is by Duterte going into the ICC, it is what is right, it's what should happen, and he's gonna get his due process. Hatang-hata talaga yung pagiging kakamping nito, pagiging bias nito against mga Duterte. Yung kanilang justice talaga, laging may tinutumbok. Wala silang pakialam doon sa kanila. Can you imagine kung talagang totoo to na sa mga namamatay sa mga injustice, di ba? Eh dapat nakita din niya yung 85,000 na namatay sa loob ng 6 na taon. Na mas marami pa ng doble kaysa sa panahon ni PRT. Di ba? Yun ang dapat, yung may takot yung mga tao sa gobyerno. No? Kahit yung mga kriminal takot sa gobyerno, yun ang kailangan natin. Hindi natin kailangan yung style ng mga kakamping na maraming namamatay, 85,000 ang namatay, di ba? Kaya ang mamamayan takot sa mga kriminal. Ang kriminal naman, walang takot sa gobyerno. Pero kay Presidente, feeling safe sila, pero ang mga kriminal, takot sa gobyerno. Ganun lang kasimple ang kailangan natin. Hindi natin kailangan yung mga ganitong klaseng style ng mga kakamping na nakikita lang yung ng kalaban nila. Kasi hindi sila makabalik eh. Kailangan nilang sirain yung Duterte para makabalik sila sa pamunuan eh. So, yun yung style nila. So, sisirain nila mga yung Duterte, pero yung sinasabi naman nila, contradict naman doon nung sila yung namuno. Ganun kasimple yung ginagawa ng mga to.